Mag-sauté tayo ngayon ng gulay na may kasamang tofu at atay ng manok. Gulay is life kami dito sa bahay mga inay. Ilalagay ko na rin yung mga ingredients dito sa video. Pwede nyo po ito sundan mga mamshi. Madali lang siya at kung kulang kayo sa ingredients, pwede nyo gamitin kung anong meron kayo sa bahay. Supposed to be wala talagang atay at tofu to since meron kami sa ref kaya nilagay ko na rin. Ayan lahat yung na-prepare kong mga ingredients mga inay. Samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video. Una ko palang prinito yung tokwa, ayan, ginamitan ko siya ng olive oil para masarap. Sinap ko siya into cubes and then siya talagang inuna kong lutuin kasi para hindi siya malata at para buo siya mamaya ilagay sa gulay. Pati sa tokwa, kailangan pag nagluto ako, kailangan lutong-luto siya. So ang lutong-luto sa akin means pasunog na siya. After maluto yung tokwa, ay nilagay ko na rin yung atay ng manok. Ginamit ko na rin yung mantika na pinaglutuan ng tokwa. Ilagyan ko lang ng konting sesame oil yung atay ng manok at nilagyan ko na rin siya ng asin at paminta. At papatuyin natin siya dito. Pagkaluto, iahon lang natin siya at gamit yung ibang kawali ay lulutuin na natin yung ating gulay. Same as usual, naglagay ako ng olive oil sa kawali at ilalagay na rin natin yung bawang at sibuyas pag ito ay mainit na. Alam niyo mga mamshi, nakakatuwa talaga magluto, no? Kasi ngayon, pwede ka nang mag-experiment kung anong gusto mo talagang lasa, anong gusto mong luto. Lalong-lalo na ako mahilig ako sa mga spices, so bumibili talaga ako ng mga spices sa labas at tinitikman ko talaga, tinatry ko sila sa luto Tapos, pag may nakita kong video na gusto ko siyang gayahin, ginagaya ko siya mga mamshi, pero ang ginagawa ko ay dinagdagan o di kaya binabawasan ko siya. Dinadagdagan ko siya kung anong gusto ko at binabawasan ko siya kung anong ayaw ko doon sa nakita ko sa video. Nakakatuwa lang talaga kasi dahil nai-enjoy ko na tong ginagawa ko. Kahit pagod ako, kahit busy ako, pag uwi ng bahay, mag-iisip ako kung anong pwedeng lutuin, anong pwedeng kainin ng mag-ama ko, anong pwedeng kainin namin lahat. At nakakatuwa lang talaga. Kasi dati, pag uwi ko sa bahay, hilata lang ako, manunood ako ng TV. Ngayon, pag uwi ko sa bahay, mag-iisip ako kung anong pwedeng lutuin. Iba rin talaga pag nai-enjoy mo yung ginagawa mo, no? Diba? Ang hilig ko magdaldal, tas hindi na related sa video. Ayan, sundan nyo na lang yan mga mamshi kung anong ginagawa ko dyan. Then, di nyo naman kailangan sundin talaga yung mga sukat-sukat ko kasi depende yan sa panlasa natin. Ang gawin nyo, paunti-unti yung lagay ng asin or paminta at dagdagan nyo na lang siya pag walang siya sa panlasa. Huwag yung ibuhos lahat kasi baka mamaya sobrang alat sa mahirap siya bawasan. Balik tayo sa video mga mamshi, sorry na po. Ayun, pag nahalo nyo na lahat ng gulay, pakuluan nyo lang siya ng isang beses and then saka nyo ihalo yung repolyo at saka yung atay at tokwa na niluto natin kanina. Parang toppings na lang siya pero ako kasi hinalo ko siya. And then, kunting shimmer lang and then luto na yan mga mams. Yung finished product nito mga mams is half cook lang talaga yung mga gulay. So, kaya niluto ko yung tokwa at atay ng manok prior kasi para half cook lang siya at mas masarap kasi pag crunchy-crunchy lang yung gulay. Kasi kami, mahilig din talaga kami sa half cook lang yung gulay pag nagluluto. Kahit sino naman siguro, diba? Ayan, luto na siya mga mams. Ito yung ulam namin kaninang lunch. Nakakatuwa kasi nalalasahan ko yung sesame oil doon sa atay ng manok. Solve na naman sila dito sa bahay. Gawin nyo na rin ito mga inay. Lagyan nyo rin siya ng broccoli. Wala kasi kaming broccoli o cauliflower dito sa bahay kaya hindi namin siya nalagyan. Pero pag meron, lalagyan talaga namin siya. Ayan mga mams, maraming salamat ulit sa panonood nyo. Sa next video ulit. Bye-bye!